nakaramdam na ako ng kakaibang naiipit sa sa likod ko. Hanggang sa nagtagal-tagal, nararamdaman ko yung paunti ng pasakit hanggang sa sumakit talaga. Ako po si Loreto Louie Castillo, taga Barangay 5, Calamba City, Laguna. 59 years old sa kasalukuyan. Habang nagdadrive ako at pagkababa ko sa pagmamaneho, yumuko ako, tumungo ako, tapos after ng trabaho ko, pagtayo ko, galing sa sasakyan, nakaramdam na ako ng sakit sa likod ko. Yung hindi ko siya maikilos, nahihirapan na akong gumalaw. After 3 days, naramdaman ko, mas malala pa yung naramdaman ko nga sakit na merong maiipit sa akin likod. Nararamdaman ko yung paunti ng pasakit hanggang sa sumakit talaga. Hanggang sa pagtulog ko, hanggang sa liligon ako sa likod, yung pag minatawag sa akin, kailangan ko pang isama yung buong katawan ko, yung paglakad ko, yung pag-akit ko na hagdan, hirap na hirap talaga ako. Inisip ko baka yung internal organ ko, matagal na maraming procedure na ginawa, wala naman nakita. Hanggang sa umabot ng 12 years, ang tinis ko sakit. Ako po si Dr. Catherine Ann Jimenez, isang orthopedic spine surgeon dito sa Calamba Medical Center. Si Sir Louie ay merong severe spondylosis at spondylolisthesis ng kanyang lumbar spine. Ano ba ang spondylosis? Ang spondylosis ay isang degenerative spine condition or simple arthritis sa spine na nagdudulot ng pananakit ng likod. Karamihan sa mga tao na 60 years old pataas ay actually meron ng spondylosis. Pero karamihan dito ay wala namang nararamdaman. Ang spondylosis, katulad ng sinabi ko, ay arthritis, kaya ito ay dahil sa progressive wear and tear, dulot ng stress ng pang-araw-araw nating paggamit ng ating spine. May mga tao nga lang na mas prone dito, katulad ng mga may previous spine injuries na, mga nagko-compete sa competitive sports, mga mabibigat ang trabaho, physical activity sa trabaho, yung mga may obesity, mga naninigarilyo, at mga naoperahan na sa spine. Ano naman ang spondylolisthesis? Ang spondylolisthesis ay kung ang isang buto, one of your vertebra slips forward from the bone below it. Ito ay pwede rin pong mag-cause ng pananakit ng likod na umaabot hanggang hita at binte. Ang pangkaraniwang cause naman nito ay katulad din ng spondylosis na wear and tear, pero pwede ring stress fractures, pwede ring congenital or trauma from injuries. Ano ba ang mga simptomas ng spondylosis or spondylolisthesis? Katulad ng sinabi ko, most of the patients wala naman pong mararamdaman. But it can also cause back pain, decreased flexibility dun sa likod ninyo. Pwede rin po yung pain ng likod, umaabot hanggang binte, hanggang hita, hanggang talampakan. Pwede rin itong mag-cause ng ngimay, pamamanhid at panghihina ng mga binte. At in severe cases, it can even affect yung pag-ihi at ang inyong pagdumi. Even yung simpleng pag-click lang po ng buto, lalo na pag may ginagawa tayo, biglang mag-click ang likod, pwede rin pong senyales yan na meron na po kayong spondylosis. Paano ba natin malalaman kung meron tayong spondylosis or spondylolisthesis? Ang importante ay ang ma-examine ng inyong history at mga nararamdaman, adequate physical examination by your doctor, and kung kailangan, x-rays and MRI ang i-request para ma-determine kung gaano kasi kalala or kung meron man kayong spondylosis. Ano ba ang treatment para sa sakit na ito? Most of the time, we can treat the patient with conservative measures, katulad ng activity modification or ang pag-iwas sa mga ginagawa na nagko-cause ng pain. Also, pwede po tayo magbigay ng pain medicine para sa nerves at para sa muscles and even muscle relaxants. Ang simpleng hot and cold compress, makakatulong din po ito for muscle pain. Ang importante pong partner ng orthopedic spine surgeons
ay yung ating rehabilitation or physical therapy. Ito ay pwede pong makatulong para mapalakas at mas maging flexible ang likod ninyo. And kung meron din po tayong option na spinal injections, however, in severe cases na hindi na gumagaling sa conservative measures, wala na po tayong magagawa kundi ang operasyon. Ang ginawa ko po kay Sir Louie ay posterior decompression with spinal fusion. Sa operasyon po na ito, tinanggal ko po lahat ng parte ng spine na nagdudulot ng pag-ipit sa kanyang spine at saka sa nerves. However, dahil po tinanggal po natin ang mga parts ng buto, naging unstable po ang spine niya during the surgery. Kaya kailangan ko pong lagyan ng pedicle screws and rods to stabilize it after. Dahil sa operasyon pong ito, natanggal po lahat ng nakaipit at nakahinga po ang kanyang mga spine. Kaya ngayon po ay nag-improve na po ang kanyang mga simptomas. Paano natin ba maiiwasan ang spondylosis or yung progression nito? So, dapat ay protektahan natin ang spine with good stretching and regular exercise, good posture, weight management, activity modification, at syempre ang pag-iwas po sa paninigarilyo. Kung may sumasakit po sa inyong likod or may mga simptomas po kayong nararamdaman, katulad ng mga sinabi ko po kanina, huwag po kayong magdalawang isip na magkonsulta po sa amin dito sa Calamba Medical Center. So after ng procedure ko, ang pinakamaganda, after 3 days, nakagalaw ako. Naitutwist yung nakaalikod ko. Natuwa ako. Salamat ako mabuti kay Doc Kat. Kasi, ang inisip ko, hindi na ako makakaano, parang mababanda na ako. Ako po ay buong pusing nagpapasalamat kay Dr. Kat Jimenez sa magandang ginawa niya sa akin para makarecover ulit ako ngayon to. Sa CMC Hospital, sa kanilang magandang facilities, sa lahat ng nurses na gumanap para matulungan ako makarecover, sa lahat ng mga kakilala ko, baka kamag-anak, kaibigan, kapamilya, at sa lahat ng tao nakakaramdam ng mga gantong sintomas ng pananakit, huwag na kayong mag-atubili, lalo't malapit tayo dito sa Calamba, sa CMC Hospital. Dito na lang po kayong magpa-check up. Nandiyan po ang magagaling na doktor, lalo na si Doc Catherine Ann Jimenez, orthopedic surgeon. Napakagaling po. Salamat CMC, galing ang may husay at puso.